alam nyo na may nakita akong post sa isa sa mga Ola groups sa Facebook na nagsabi na nagpalit daw ng pangalan si Cashola, naging si Cashify, pwede nang wag bayaran. Huwag naman ganyan, guys. It's just a rebrand. It's not like na-revoke siya. Nagpalit lang ng pangalan just this January lang, 2026. Now, itong company that's behind Cashola or now Cashify na si Sunloan Lending Investors something, still registered po sa SEC. And because of that, submitting entity rin po siya sa CIC. So, kung hindi nyo binayaran si Cashify, guys, naku, sayang. Baka ito pa yung maging rason na hindi kayo makalapit sa much better na mga loan app. So, pag-usapan natin si Cashify, ano ba meron ma-approve na kaya ako this time now na napalitan siyang pangalan? Does changing name means better services? Dati na ako nag-apply dito and hindi ako na-approve. And ang dami sila nagsasabi na okay siya. So, well, I think it's about time na balikan natin yung loan app na to. What now? Kaya stay tuned and see kung okay siya and join the discussion in the comment section. Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ate Red and this video is not sponsored. It is based on my personal experience, whatever I have observed, my personal opinion, yung ganon. So, hindi po ako binayaran ni Cashify para gawin to. I can talk freely about it. Anyways, wag niyong sundin yung post na yan dahil yun, baka maapektuhan ito yung credit history niyo pag ginawa niyo. So, wag niyong gawin yan. Rebrand nga si Cashola, naging si Cashify. At shoutout nga pala sa isa nating viewer dyan na nagsabi na tama naman na nag-rebrand sila kasi marami po nako-confuse sa kanya at sa kay Cashalo. Parang nabaliktad yung pangalan. So, dapat meron siyang effective na branding. So, I think this is a good thing. What now? Dinownload ko siya and wala po kasi siyang delete option. Sasabihin niyang delete pero walang nangyayari. Sabi niya mag-email daw. Walang button. So, may number yung sa dito, kung phone. Nagulat ako, guys. Nandun na kaagad yung detail. Diretso na, submit na. So, sabi ko, okay. And, tatananan, reject po ako. Hiyang-hiya naman ako sa decision. Na-approve nga ako sa mga loan apps na mas nagustuhan ko kaysa dito kay Cashify. But, since it's registered, let's just bigyan naman natin siya ng chance. Charot! So, I had to download it dito naman sa Android kong phone and use my other number na tied up with this phone. Notice ko na 50,000 pesos na po yung maximum niyang pwedeng ipahiram. Kasi dati sabi niya 25 lang eh. And ang dami na sa inyo nagsasabi na buo siyang natatanggap, may pa-terms siya. But anyways, let's just go through the entire process. So, maa-approve kaya now na naggumamit ako ng ibang number? Okay. Notice ko, dun pala sa comment section, pansin ko, mga Inglesera yung nagbibigay sa kanya ng 1 star. Hindi ko alam kung template to, kung totoo bang reviews to. Pero anyway, so, yung iba sa inyo nagsasabi naman sa Facebook na okay siya. Matry nga siya with a new number this time. Nagbigay pa ako ng permissions, alam niyo na yan. Humingi pa nga siya ng access. Yung, alam niyo, pag Android yung gamit niyo, o OTP ka. By the way guys, kung tataka, bakit walang pumapasok na OTP? Saka ka lang makakatanggap ng OTP pag kinlik mo yung get or get OTP or fetch, OTP, whatever. So, take note na lang po. And then, after that, hingi na siya ng mga personal information. Alam niyo na yan. By the way, guys, kung sinabi mo mga freelancer ka or self-employed, wala na siya masyadong tanong. Hindi na siya hingi ng company address or company name or company landline. You can just move forward with your application. Hingi po siya ng 2 contact information, which is good. 2 lang po, reference. May instructions, and then ID na. So, yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to, hopefully you have either UMID kasi higher credit daw, same with SSS, PRC, passport. Ito yung mga preferred niya, bale. And then there are also other choices like driver's license and national ID. Pinili ko yung national ID, so I had to picture. Grabe siya, guys. Front and back talaga yung gusto niya. Kailangan mong manually ilagay yung number, yung ID number kasi hindi po siya matic na nakaka-capture. Yung name, yung ganon. Tapos fetching credit na daw. Hindi diretsyon ko na kayo ha. Reject po ako sa loan app na to. I don't know kung bakit na-reject niya ako. Maybe because na-detect niya na 2 na yung account ko dito kay Cashalo. So, I cannot think of any other reasons kung bakit hindi ako ma-approve. Sinabi ko bang Cashalo? Cashola, Cashify, Cashola, hindi Cashalo. Buti nga nag-rebrand to. Kasi diba, confused na rin ako. So, reject po ako, mami, mga D. Napunta ako dun sa comment section. At kaya nga nasabi ko, bakit
Inglesero yung mga nagbigay sa kanya ng matataas na rating. Pero may iba, yung common na nirereklamo nila, ang hirap daw, wala daw delete option. So, ayun mga be. So, now, Cashify now has 2 of my numbers. Gusto ko talaga siyang ipa-delete. Nakakatamad yung kailangan mo pang tumawag na customer service, yung mag-email ka pa para lang magpa-delete, diba? Napaka-hassle or napaka-inconvenient. But anyway, as far as I know, based sa mga comments na sinasabi dito sa Facebook ko, buo siyang natatanggap. Medyo, may iba nagsasabi mataas yung interest niya, may iba nagsasabi na okay lang yung interest niya, iba nagsasabi multiple loans din siya at may pa-terms. So, kayo na po yung humusga kung okay siya o hindi. And then, meron din yung isa sa inyo nagsabi nung last time nag-vlog ako about One Hand kasi syempre excited din ako na proof ako kay One Hand. Sabi niya, si One Hand kasi 10% monthly interest daw sa kanya kapag 4 months na. So si Cashify na dating si Cashola nagbago, naging 9.4. That is why this user said na parang mas okay daw tong si Cashola sa 4 months term or si Cashify dahil 9.4 siya. Yung interest kasi, ina-assign na interest depends on your credit information. Para sa kanya, mas okay si Cashify. But for me naman po kasi guys, yung bigay naman kasi ni One Hand sa akin, buo rin si One Hand matatanggap is 8.33% po. So, and I think na pag nag-offer na siya ng 4 months sa akin, then I think One Hand mag-o-offer siya ng lower interest than sa kay Cashify. But I wouldn't know. Well, sa point of view ko naman is I think One Hand is better than Cashify just because na-approve ako. Charot! But in terms of interest, depende po yan kay system. So, kayo na po yung humusga. At least, may nagsasabi okay si Cashify or Cashola at may nagsasabing hindi. Pero depende na yun sa inyo. Kayo nung humusga. Pero please lang, wala namang ganyan be. Wag naman yung hindi na siya bayaran just because nagpalit siya ng pangalan. Kasi hindi naman po siya na-revoke. Nagpalit lang po siya ng pangalan. Para siguro hindi tayo malito na parang kasing tunog niya si Kasyalo. Ano? So, huwag naman yung ganon kasi baka maapektuhan ito yung credit history nyo. Sayang yung iba yung mga account sa OLA, baka maapektuhan yung mga credit limit nyo sa iba or sayang yung future loan applications nyo kapag hindi nyo ito binayaran kasi makaka-affect po talaga siya sa credit history. And if you don't believe me, it's good for you guys to from time to time, download a copy of your credit report by Bayad, of course, because this is a service and the easiest way to do that is sa Lista na app because you can download CIBI, a report from CIBI which is kind of comprehensive. Meron ding TransUnion if mas bet nyo si TransUnion pero mas mahal po si TransUnion and usually makikita mo dun sa CIBI kung ano yung mga OLA yung nagre-report. So, payong kaibigan lang yan guys. So, please take your loan accounts seriously. Be responsible para everybody's happy and everybody magkakaroon ng access sa credit when needed. So yun lang guys, and I hope you learned something from this video. I will see you on my next vlog.